Sabi nga nila, ang mga lihim ay laging sumisilip sa lugar na tahimik. Pero ang pinakaingay ng puso ko, narinig ko sa loob ng isang CR. Doon sa sulok na akala ko'y para lang sa ihing minamadali. Pero ang totoo, doon ko siya nakita. Doon ako nahulog. Ako si Jo Marie, 22 years old. Naka-uniform pa ako noon kasi fresh galing internship. Gutom, pagod, at wala sa mood. Pumasok ako sa isang yellow cab branch sa may top. Yung malapit lang sa sakayan ng jeep. Gabi na. Hindi ganun ka-busy. Umorder ako ng solo pizza. Saka umupo sa sulok habang naghihintay. Pero biglang sumakit ang tiyan ko. Alam mo yung parang nagmamadaling tawag ng kalikasan. Kaya naglakad ako kagad sa dulo sa CR nila. Pagbukas ko ng pinto, andun siya. Isang lalaking nakatalikod, naguhugas ng kamay. Chinito, maputi, medyo basa yung buhok. Nakaputing polo shirt at black na slacks. Akala ko estudyante rin pero mas matured yung aura niya. May something sa kanya. Yung tindig niya, yung braso niyang may ugat, at yung pagsulyap niya sa salamin. Para akong pinakuan sa kinatatayuan ko. Ay, sorry, pre. Sabi ko. Nag-aalangan kung lalabas ako o papasok ako. Napatingin siya. Ginitian ako. Okay lang pare. May space pa naman. Dito ka na lang. Sagot niya. Hindi ko alam kung bakit, pero pumasok ako. Sinarado ko ang pinto at tumayo ako sa tabi niya habang nag-aayos ako ng sarili ko sa salamin. Pero hindi ako makatingin sa sarili ko. Sa kanya lang ako nakatingin. Yung forma niya, yung ngiti niya na parang may tinatago, at yung paraan ng pagsuklay niya ng buhok gamit ang kamay. Parang may hinahaplos sa loob ko na hindi ko may paliwanag. Tahimik lang kami hanggang sa bigla niyang sinabi, "Dito ka madalas?" Nagulat ako. Hindi ko alam kung ang tinutukoy niya ay yung lugar o yung CR mismo. Minsan lang. Ngayon lang ulit. Sagot ko. Tumayo siya tapos humakbang siya papalapit sa pinto para isarado ng maayos. Inilak niya. Napatingin ako sa kanya tapos siya naman dahan-dahan tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Alam mo, bagay sa'yo yung polo mo. Sabi niya. Kinabahan ako pero may kilig. Lintik. Sa CR pa talaga ako parang kinoryente. Bago pa ako makasagot, lumapit siya. 3 hakbang lang at magkadikit na yung mga braso namin. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Ako nga pala si Sik. Bulong niya. Sabi ko naman, Jo Marie. Tumango siya tapos ngumiti ulit pero ibang ngiti na. Parang may ibang ibig sabihin. At bago pa ako makatanong, may kinuha siyang tissue at binasa. Tapos marahang pinunasan ang gilid ng labi ko.
May sauce ka dito. Sayang yung itsura mo kung madudumihan. Wika niya. Tangina. Bakit ang lambot ng kamay niya? Sa isang CR, sa isang gabing hindi ko inaasahan, may isang lalaking pumunas ng sauce sa labi ko. Pero parang gusto ko ang pinunasan niyang malinis. At doon ko naisip na hindi lahat ng marumi ay dapat iwasan. Minsan, doon ka mas titigasan. Titibok ang puso mo. May mga sandaling akala mo lilipas lang. Parang init ng katawan na mararamdaman mo sa loob ng CR. Pero may mga titig na hindi basta pawis ang sanhi, kundi pagnanasa at masama ang gusto mo. Na gusto mong ulitin. Paglabas ko ng CR, halos hindi ko alam kung paano humakbang ng maayos. Naiwan si Sik sa loob pero hindi ako makagalaw agad. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ramdam ko pa rin yung daliri niyang dumampi sa labi ko. Simpleng punas lang daw pero sa akin, parang kasalanan na gusto kong maulit. Umupo ako sa table ko, tahimik. Nagkunwaring okay pero hindi ako gutom. Gutom ako sa ibang bagay. Sa attention niya. Sa presensya niya. Sa kanya. Pagtingin ko sa glass wall ng yellow cab, shit. Papalapit siya. Umupo siya sa table sa tapat ko. Hindi ako makahinga. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako. Nagkunwaring kalmado pero yung legs ko nanginginig. Tangina. Bakit siya dito umupo? Tapos sabi niya, may inaantay ka ba? Umiling lang ako. Good. Sabi niya. Tapos bigla siyang ngumiti at tumingin sa slice ng pizza ko. Paborito ko rin yan eh. Hindi mo kakainin? Wika niya. Medyo busog na. Sagot ko. Sayang naman. At bigla niyang hinila yung tray papalapit sa kanya. Kinuha niya yung slice at kinagat niya. Habang kumakain siya, parang mabagal ang lahat. Yung kagat niya, yung pagdila sa labi, pagkatapos. Hindi ko alam kung sinasadya niya, pero kung acting lang yun. Tangina. Oscar worthy. Alam mo, Jo Marie, ang CR minsan, hindi lang comfort room. Minsan, conflict room din. Kasi minsan, doon mo makikita kung anong gusto mong pigilan, pero hindi mo kaya. Sabi niya habang ngumunguya. Parang may ibig siyang sabihin. Parang sinasadya niya. Biglang may tumawag sa phone niya. Sumilip siya tapos pinatay agad. Sorry ah. Minsan lang kasi may makilala akong kagaya mo. Sabi niya. Kagaya ko? Wika ko naman. Tahimik pero kita sa mata na may tinatago. Wika niya. Natigilan ako. Ano kayang nakikita niya? Next time, Jo Marie. Ilak mo rin ang pinto para walang istorbo. Bulong niya. Tapos ito, tumayo na siya.
Naglakad siya paalis pero bago makalabas ng pinto, lumingon siya, ngumiti at sabi niya, "Magkikita pa tayo." May mga tao talagang darating na parang dilim, tahimik, malamig, pero may kinikislap sa mata. Parang liwanag ng ilaw sa loob ng CR sa gitna ng gabi. Akala mo wala lang pero hindi mo na siya makalimutan. Kasi minsan ang tunay na pagnanasa nagsisimula sa katahimikan. Hindi lahat ng pagnanasa ay biglaan. Minsan dahan-dahan siyang gumagapang sa balat na parang mainit na singaw mula sa loob ng CR hanggang sa hindi mo na mapigilan ang sarili mo na pumasok ulit kahit alam mong bawal, kahit alam mong baka mahuli ka. Simula ng gabing yun, hindi ko na siya makalimutan. Si Sik, ang lalaking hindi ko kilala pero alam ko ang amoy ng kanyang cologne. Ang lalaking halos di ko nakausap pero naramdaman ko agad sa gilid ng labi ko. Sa likod ng ngiti niya may lihim at ako gusto kong malaman kung ako ba ang bahagi nun. Dumaan ang 1 linggo. Bumalik ako sa parehong branch ng Yellow Cab. Parehong oras, parehong table, parehong pizza. Hindi ko alam kung bakit, pero ang alam ko, umaasa ako. Kahit konti lang. Hanggang sa may pumasok, hindi siya. Lumipas ang ilang gabi, halos sumuko na ako pero isang Biyernes ng gabi, habang lumalabas ako ng CR, biglang bumukas ang pinto. At pumasok siya, si Sik. Nakaitim, nakakap, at pareho pa rin ng ngiti. Sabi ko na nga ba, dito kita makikita. Bulong niya. Napatingin ako sa kanya. Gusto mo ng slice? Biro ko. Ngumiti siya. Hindi pizza ang pinunta ko rito. Pumikit ako saglit. Tangina, ramdam ko na to. Nando kami pareho. Siya nakasandal sa pader. Ako nakatayo sa harap niya. Nagkatitigan kami. Matagal. Tapos tanong niya, "Sigurado ka ba?" Hindi ako sumagot pero dahan-dahan ako lumapit. Hanggang sa halos magkadikit na yung dibdib namin. Hanggang sa maramdaman ko yung init ang hininga niya. Ako kasi matagal nang curious kung anong lasa ng taong tahimik. Bulong niya. At bago ko pa masabi kung oo o hindi o kahit teka lang, hinawakan niya yung bewang ko. Hinapit niya ako. At hinalikan niya ako. Dahan-dahan, mainit, mabagal pero sigurado. Yung tipong parang matagal nang gustong ilabas. Hindi ako pumalag, kusang pumikit yung mga mata ko. Hanggang sa maramdaman ko yung kamay niya sa bato ko. Tapos sa likod ng polo ko, hinihimas niya, dinadama, at pinapatagal. Bumitaw siya sandali, tumitig sa akin. Tapos sabi niya, "Gusto mo bang ituloy ko, Jo Marie?" Hindi ako nagsalita. Pero
Ako na mismong humila sa kanya pabalik. May mga halik na hindi mo kailanman inaasahan pero hahanapin mo habang buhay. At minsan ang halik na yon, hindi sa labi lang dumadapo, dumidiretso sa kaluluwa, sa pagnanasa mong matagal ng kinikimkim, sa lihim mong matagal ng naisibunyag, kahit sa loob ng isang maliit na CR. Hindi ko alam kung ano ang mas mali, ang pumasok muli sa loob ng CR o ang umasa na sa lugar na madalas na paglisan ay may mananatili, pero minsan kahit mali, sinasadya mo kasi ang katawan marupok at ang damdamin matagal ng gutom. Mula nung gabing yun, nung hinalikan niya ako, di na ako mapakali. Araw-araw kong naiilang sa sariling balat. Yung mga ordinaryong araw naging mainit. Yung simpleng tingin sa salamin, bigla ko na lang siyang naaalala. Naisip ko nga, baka isang beses lang yun. Baka laro lang yun para sa kanya. Pero kinabukasan, may natanggap akong text. Di ko kilala. Tapos sabi, parehong oras, parehong lugar. Hindi pizza ang gusto ko ngayon. Text ni Sik. Kinabahan ako pero umalis din ako kaagad. Pagdating ko sa Yellow Cab, wala pa siya. Umupo ako, nag-order. Pero hindi pizza ang nasa isip ko. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok siya, dumiretso agad sa CR. At ako, sumunod. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Nakahawak sa sink, nakatingin sa salamin. Akala ko hindi ka darating, sabi niya. Akala ko laro lang to sa'yo. Wika ko naman. Hindi ako magte-text kung laro lang, Jo Marie. Wika niya. Tapos ito, tahimik. Lumapit siya, hinawakan yung kamay ko. Dinala niya to sa dibdib niya. Ramdam ko yung tibok ng puso niya. Napakabilis. Wala akong ginagawang ganito sa iba. Bulong niya. Ni minsan, wika ko naman. At doon muli niya akong hinalikan. Mas marupok, mas malalim. May halong panggigigil. Ramdam ko yung kamay niya. Kumapang sa tagiliran ko, papasok sa loob ng polo ko. Hindi ako pumigpiglas. Gumanti ako. Hinapang ko rin yung katawan niya, na parang kabisado na ng palad ko yung bawat bahagi niya, kahit ngayon pa lang. Hinila niya ako papunta sa pader ng CR. Kinulong ako sa pagitan ng katawan niya at malamig na tiles. Malito, bulong ko. Pero gusto mo, wika naman niya. At hinalikan niya ulit ako. Mas mapangahas, mas mapusok. Ang tunog ng mga halik namin ay naglaho sa tunog ng exhaust pa ng CR. Ang init ng katawan namin, sinasabayan ng lamig ng aircon sa labas ng pinto. Pero kami, nilalamon ng init ng pagnanasa. Hanggang sa narinig namin na may kumalabog sa labas. Pareho kaming napatigil, napatingin sa pinto. Tahimik pero hindi kami lumabas. Nagkatitigan kami, hinawakan niya yung pisngi ko. Tapos sabi niya, walang makakaalam.
May mga kasalanan na hindi mo kailangang aminin sa iba. Kasi kahit walang nakakakita, ramdam mo na. At kahit binubulong lang sa dilim ang katawan mo, sumisigaw na ng totoo. Minsan, hindi na tanong kung mali. Ang tanong na lang, hanggang saan ka kayang dalahin ng init na to? Ang init ng katawan mabilis nawawala, pero ang alaala ng mga sandaling lumusong ka sa bawal, yun ang matagal maglaho. Kasi minsan ang tunay na pagnanasa ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi sa taong pinayagan mong hawakan ang pinakatotoo mong ikaw, kahit sa lugar na hindi dapat. Pagkalipas ng ilang araw, naging regular na kami ni Sik sa isang lugar, iisang oras, iisang lihim. Wala kaming label, wala ring tanungan, basta pag nagkatinginan kami, pareho naming alam ang ibig sabihin ng katahimikan. Sa loob ng CR, doon kami naging totoo. Walang ilaw ng mundo, walang judgment, laman, damdamin at pagnanasa lang. Pero gaya ng lahat ng bagay na bawal at masarap, may hangganan din. Isang gabi wala siya. Pumunta ako sa Yellow Cab na parang laging eksena ng pelikula. Pero wala ang bida. Nag-order pa rin ako. Nagbabaka sakali pa rin. Lumipas ang mga gabi, wala pa rin si Sik. Hanggang sa isang araw, kinausap ko ang staff. Yung lalaki madalas dito, yung medyo chinito, si Sik. Dito ba siya nagtatrabaho? Ngumiti lang yung isang babae sa counter. Si Sir Sik. Manager po siya dati dito pero nag-resign na po, matagal na. Nag-resign? Paano wala man lang paalam? Paano ganun lang tapos na? Isang linggo pa ang lumipas. Tinanggap ko na. Baka laro lang sa kanya. Baka ako lang ang naniwala na totoo kami. Kahit saglit lang. Hanggang sa isang gabi, sa jeep, pauwi ako, siksikan. May tumabi sa akin. Mabango, mainit ang katawan, at parang pamilyar. Paglingon ko si Sik. Hindi ako agad nakapagsalita. Ngumiti siya, yung pamilyar na ngiti. Yung ngiting nakita ko habang sinasara niya ang pinto ng CR sa likod namin dati. Long time, Jo Marie. Wika niya. Hindi ko alam sasabihin ko. Pero bago pa siya bumaba ng jeep, may iniabot siyang tissue. May sulat. Same place, same time, last time. Sa gabi ng huling pagkikita, pagpasok ko sa loob, nandun siya. Nakasandal, tahimik. Bakit nawala ka? Tanong ko. Kasi alam kong hindi natin to pwedeng gawin habang buhay. Sagot niya. Lumapit siya sa akin, walang halik, walang init. Tumitig lang siya. At sa unang beses, may lungkot sa mga mata niya. Jo Marie, salamat. Sa alin? Sa pagiging totoo.
sa isang lugar kung saan lahat ay nagtatago. Ni hindi kami nagyakapan, ni hindi kami nagpaalam ng mahigpit. Lumabas ako ng CR na parang normal lang ang gabi, pero sa loob ko, may isang parte ng sarili kong naiwan. Hindi ko na siya nakita muli. Wala nang text, wala nang parehong oras, parehong lugar. Pero sa tuwing dumadaan ako sa yellow cab, napapatingin ako sa pinto ng CR. At kahit wala na siya, nandun pa rin ang alaala naming dalawa. Ang kwento naming nagsimula sa likod ng saradong pinto ay nagtapos ng walang kasunduan. Pero hindi lahat ng hindi natapos ay wala ng halaga. Dahil minsan ng mga sandaling lumusong ka sa bawal ang siyang nagturo sa iyo kung gaano kakabilis masunog kapag nilapitan mo ang init ng isang taong hindi mo pwedeng angkinin. Ito ang lihim ko. Ako si Jo Marie. At minsang minahal ko ang lalaking nakilala ko sa loob ng yellow cab CR.